My dear brothers and sisters, as we continue to prepare for the great solemnity of Saint Ezekiel Moreno, we are gathered this evening to celebrate this Mass. And we thank the Lord for calling us to come together and celebrate the Eucharist. Pasalamatan po natin ng Panginoon sapagkat siyang tumawag sa atin para magtipon sa misang ito. At sa natatanging paraan, nais ko rin pong magpasalamat sa ating mga kapatid na pari at sa inyong komunidad sa pag-anyaya sa akin na makarating dito at makapagmisa kasama ninyong lahat. First time ko pong makarating dito sa novitiate at bagamat maraming beses akong nakarating sa Antipolo, hindi ko po alam ang lugar na ito. And so I thank the Lord for bringing me here this evening. Ako po ay si Father Reggie Malikdem. Ako po ay pari ng Archdiocese of Manila. At sa taon pong ito, ako ay 20 years na pari na. At ngayon po ay naglilingkod ako sa dalawang mall chapels sa Makati. The Mary, Mother of Hope Chapel in Landmark, Makati. Meron na po bang nakapunta doon sa Landmark Makati Chapel? O iilan pa lamang, no? Dalaw po kayo, makikita ninyo na kahit na sa loob ng mall, merong malaking chapel. No? At ganun din po, ako ay naglilingkod sa isa pang chapel sa Makati na malapit lang, no? Konektado sa SM Makati Chapel, Our Lady of the Most Holy Rosary. Sa katunayan, magkakadugtong po yan, SM Glorieta Landmark. No? At dalawang mall chapels kaagad ang meron dyan. Kaya ako po ay pari na legal mag-mall araw-araw. Kasi nandun po yung simbahan ko. At kapag day off ko, hindi ako pumupunta sa mall. Katulad ng ibang mga pari na kapag day off, nasa mall ako, hindi ako pumupunta kasi yun ang lugar ng aking ministry. Kaya ngayong araw pong ito, Lunes, hindi ako nagpunta sa mall. My dear brothers and sisters, in our first reading today, we heard about the vocation of the prophet Ezekiel. Tinawag siya ng Panginoon para maging propeta. At paano siyang nagsimula sa kanyang misyon bilang propeta? Katulad po ng narinig natin sa unang pagbasa, God showed him God's glory. Sa pasimula pa lamang ng kanyang pagiging propeta, ang unang vision na pinakita ng Diyos ay hindi kaagad para sa mga Israelita. Ang unang vision na ipinakita ng Diyos ay para kay Prophet Ezekiel muna. At ano yung vision na yun? It was the vision of the glory of God. Pinakita sa kanya ang kalwalhatian ng Diyos. At palagay ko mahalaga po iyon. Sinimulan ng Diyos ang pagiging propeta ni Ezekiel sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang kalwalhatian. Para sigurong sinasabi ng Diyos sa propeta, magpapahayag ka hindi ng salita mo, kundi ng salita ko. Pupunta ka sa iba't ibang lugar, makakasalamuha mo ang iba't ibang mga tao, pero gagawin mo yan hindi para luwalhatiin ka. Gagawin mo yan para sa kalwalhatian ko. As if God was telling Ezekiel, your prophetic ministry is all about my glory. You will not seek your glory, but you will always work. You will always do your mission for my glory. Kaya malinaw sa simula pa lang na ipinakita na sa kanyang kalwalhatian ng Diyos sapagkat ang pinakamahalaga sa buhay ng isang propeta ay ang kalwalhatian ng Diyos.
And like the prophet Ezekiel, Peter, in our gospel today, was also given a vision to the glory of God. Yung pinag-usapan ni Jesus at ni Pedro sa ating ebanghelyo ngayon tungkol sa pagbabayad ng buwis. Tinanong kasi si Pedro, nagbabayad ba ng buwis si Jesus? At si Pedro naman sumagot, oo, nagbabayad siya ng buwis. Pero nung pag-uwi niya, tinanong niya si Jesus, nagbabayad ka ba talaga ng buwis? Sumagot-sagot ako doon na nagbabayad ka ng buwis. Baka hindi ka nagbabayad ng buwis. Pero sabi ni Jesus, sino ba ang nagbabayad ng buwis? Yung mga subjects o yung mga nasasakupan? The foreigners. And Peter said, the foreigners. And so, Jesus was trying to imply to Peter that we are subjects. I am not a foreigner. I am the Son of God. I am not subject to any earthly king because I am the Son of God. At yun, sa pamamagitan ng issue ng pagbabayad ng buwis, pinakita ni Jesus kay Pedro kung sino siya, ang kanyang kalwalhatian, na siya ay anak ng Diyos. And everything that Jesus does, everything that Jesus says, everything that Jesus, as He encounters people, gives inspiration to people, heals people, everything in the work and ministry of Jesus was all about the furtherance of the glory of God. Sa pamamagitan ni Jesus ng kanyang pagkatao, ng kanyang sinasabi at ng kanyang ginagawa, pinakikita niya sa atin ang kalwalhatian ng Diyos. And so the whole life of ministry of Jesus was all about a vision of the glory of God. You know, my dear brothers and sisters, that is also the aim, the objective, and the purpose of our life. Everything in our life must be for the glory of God. Minsan po kasi, ang mga ginagawa natin, ang intensyon ay hindi naman para luwalhatiin ang Panginoon. Ginagawa natin para ako ang luwalhatiin. Many times, we do things because we want to make a name for ourselves. Maging tanyag ang pangalan ko, and not the glory of God. Many times, we strive to give our best so that people will admire us and glorify us. Pinagbubutihan natin dahil sa likod ng ating isip, dapat pag ginawa ko yung aking pinakamabuti, hangaan ako, luwalhatiin ako, at sabihin, magaling ako. Sometimes we strive to be good persons because we want to impress other people. We want them to see us as good. And we want that they look up at us. Sasabihin nila, uy, mabait talaga siya. Kahanga-hanga siya. Nakaka-inspire siya. And when we hear those words, we begin to tap our back and say, Totiba, magaling ka talaga. Kalwalhatian mo talaga ang lumalabas. Today, we are reminded that we only work for the glory of God. Everything that we do and everything that we are must only be for the glory of God. Hindi ako ang lalwalhatiin, kundi ang Diyos lamang ang luluwalhatiin. Hindi ako ang sisikat, Diyos lang
ang pasisikatin. Hindi ang pangalan ko ang magiging tanyag, kundi ang pangalan ng Panginoon. Nakakatakot po kasi kapag ang hinahanap natin ay yung kalwalhatian natin, yung ningning natin, kasi mawawalan ng lugar ang Diyos. Alam niyo po, bago ako na-assign sa Makati, sa Landmark at sa SM Chapels in Makati, ako po ay naka-assign bilang rektor sa Manila Cathedral. I was at the Manila Cathedral from 2015 to 2022. 7 years. Noong pong 2022, nagkaroon kami ng reshuffle ng assignment sa Archdiocese. Every 6 years talaga, nagre-reshuffle kami. Pero dahil sa pandemic, medyo na-extend pa ng 1 year. Kaya naging 7 years. Kaya noong 2022, yun, ginawa, tinuloy na yung aming reshuffle. Alam niyo po, nung nasa Manila Cathedral ako, prestigious lang na tawaging rektor ng Manila Cathedral. Pero sa totoo po, ang trabaho ko lang naman talaga ay mag-maintain ng isang lumang building. Yung bang araw-araw titingnan mo saan may tumutulo, saan pundido ang ilaw, no? Baka may inaanay. Pero mahirap po yun. Dahil hindi naman ako nag-aral ng engineering at architecture. Pero yun ang trabaho ko. Tiyakin na yung Manila Cathedral na matagal nang naroroon ay hindi masira at hindi magiba. Kaya po nung rektor ako ng Manila Cathedral, talagang pinagdadasal ko araw-araw, Lord, wag sanang lilindol. Lalo na pinag-uusapan yung the big one. Pinagdadasal ko na, Lord, wag naman sa panahon ko. Kasi kung maguho yung Manila Cathedral, habang panahon na sa kasaysayan na sasabihin, during the rectorship of Father Reggie Malikdem, there was a strong earthquake and the Manila Cathedral collapsed. No? Parang hindi naman maganda. Kaya talagang araw-araw yung dinadasal ko, Lord, wag namang masisira, wag namang kahit anong mangyaring masisira ang Manila Cathedral. At bukod pa po doon, kaya ako nasa Manila Cathedral, dahil malapit lang po siya sa Arsobispado de Manila, yung opisina ng Archdiocese of Manila. At nagtatrabaho din ako doon. Marami akong trabaho. Kaya nung mag-reshuffle, talagang sabi ko, sana malayo na ako sa Intramuros. Kasi pagod na ako sa dami ng trabaho, sa bigat ng responsibilidad sa Manila Cathedral. Kaya nung natanggap ko po yung appointment ko, na sabi sa akin sa appointment ay ina-assign ako sa 2 mall chapels, Landmark Makati and SM Makati. Naku, tuwang-tuwa po ako. Sabi ko, at least hindi parokya, hindi masyadong mabigat, mall chapels. Talagang nasa loob ako ng mall, relax na buhay. I was very happy with my appointment. Sabi ko, malalayo na ako sa Intramuros, marerelax na rin ako sa marami kong trabaho. Sabi ko nga kay Lord, Lord, thank you. No, hindi nagiba yung Manila Cathedral nung panahon ko. No, ngayon nga, alis na ako, pwede na. No. Wala na ako, no, pwede na. But when people and even my brother priests knew that I was being assigned to 2 mall chapels, nakatanggap po ako ng maraming tawag. At sinasabi sa yung ibang mga pari, tatawagan ako, Reggie, nabalitaan ko na sa Landmark at sa SM. Masaya ka sa assignment mo? Sasabihin ko, oo, masaya ako para ako magsasabatikal. Pahinga ng ilang panahon mula sa maraming trabaho. Nasasabihin sa akin, okay lang sa'yo? Sabi ko, okay lang naman. Bakit? May problema ba? Sasabihin sa akin, kasi Manila Cathedral ka eh. Tapos dadaling ka sa mall chapel. Sa mall chapel lang, Manila Cathedral ka. Dapat malaking simbahan. Bakit ka nilagay sa mga mall chapels lang? Anong kasalanan mo?
Sabi ko, wala naman. No? Ano naman problema sa Mall Chapel? Mas ganda nga dyan. No? Ibang ministry yan. Pero alam niyo po, nung maraming tao na ang nagsasabi sa akin, uy, bakit ka na-demote? No? Sinasabi ko naman, Manila Cathedral. Pagkatapos ng Manila Cathedral, ano pa bang simbahan ang pwede kong ma-assignan? St. Peter's Basilica sa Roma? No? Okay lang naman kahit saan. Yun naman ang buhay natin bilang mga pari. Hindi. Dapat mataas, sikat na simbahan din. Bakit ka sa mall chapels? Nung marami na po nagsasabi niyan sa akin, nagduda na rin ako. Napatanong na rin ako, baka nga may nagawa akong kasalanan at baka nga pinarurusahan ako. But in prayer, I realized that I am just seeking my glory. Baka kaya nai-insecure ako dahil sa assignment ko. Kasi Manila Cathedral. O dapat, higit pa dyan. Baka ang tinitingnan ko lang yung kalwalhatian ko and not the glory of God. You know, when I transferred to Makati, aaminin ko, medyo half-hearted na ako noon. Kasi iniisip ko nga, parusa siguro sa akin to. Sa kasalanang hindi ko naman alam kung ano. But after almost 2 years in Makati, I discovered why I was brought there. The wisdom that brought me there. And there in Makati, in our community, I saw how we work together with mall goers, with workers in the Central Business District of Makati, and all kinds of people going to the malls, how we all work there for the glory of God. Not our own glory, but only God's glory. I'm sure that is also the objective and the mission of our dear San Ezekiel Moreno. As a priest, as a missionary, and as a bishop, he did everything very well. He was an outstanding priest, an outstanding missionary, an outstanding bishop, not to make a name for himself, but in order to promote the glory of God. My dear brothers and sisters, let us all work together for God's glory. Halos lahat po ng mga santo, yan ang concern. Kaya maalala natin, si St. Ignatius of Loyola would always say, for the greater glory of God. Lahat ng gagawin sa lalong ikaluluwalhati ng Diyos. The rule of Saint Benedict would always remind the Benedictine monks that in all things, God may be glorified. Sa lahat ng bagay, ang Diyos ang luluwalhatiin. Even the book of Psalms has these beautiful lines to say, not to us, Lord, not to us, but to your name give the glory. And Jesus himself reminded his disciples, and he reminds all of us, let your light shine before men, so that they may see your good works and glorify the Father. My dear brothers and sisters, may God be always glorified in us and through us.